Okay, so sa video na 'to gusto nating malaman kung dapat ka ba mag-upgrade dito sa Red Magic 9S Pro at anong mga improvements yung makikita natin sa phone na 'to compared dun sa 9 Pro. Pero bago natin umpisahan, dun muna tayo sa presyo. Itong Red Magic 9S Pro na 12 256 GB ay 47,999 pesos. Yung 16 512 GB naman ay 57,599 pesos naman. Nandiyan ang link sa description box sa baba para sa updated pricing. Okay, wala namang kakaiba guys sa mismong box itong 9S Pro ngayon. Siguro mas pinasimple yung itsura kasi single color na lang yung buong box. And again, yung nandito sa atin ay yung 16 512 GB na Snowfall colorway. Pag open, makikita natin yung document sleeve na color black na merong Red Magic branding. Meron tayong SIM ejector dito, manual, warranty card, at yung kanyang case. Ito na yung ating phone. Grabe guys. Talagang paganda ng paganda yung design ng mga Red Magic phones habang tumatagal. At mamaya, iisa-isahin natin yung mga na-notice kong changes dito sa 9S Pro compared sa 9 Pro. Balik muna tayo sa box. Meron tayo ditong card cover. Ito naman yung 80 watts na charger na USB-C na yung port. At syempre yung ating USB-C to USB-C cable na kulay pula. Okay, so pagdating guys sa design nitong phone na to, wala tayong makikitang day and night difference compared dun sa 9 Pro. Halimbawa na lang yung kanyang frame ay aluminum pa rin, yung kanyang likod, glass pa rin, tapos yung kanyang shoulder triggers, yung nakikita nyo ngayon, ay 520Hz pa rin, kagaya din sa 9 Pro. Meron pa rin tayong built-in na fan, ayan, na merong RGB lighting, tapos nandito yung kanyang exhaust, tapos flat lahat ng sides ng phone na to. Ayan, wala tayong curve na mapifeel kahit dito sa likod. At talagang makikita nating mga subtle changes dito sa 9S Pro ay yung mga text o yung mga patterns na nandito sa likod compared dun sa 9 Pro. Isa-isayin natin. So halimbawa, ni-remove na nila yung Chinese character dito sa may right side. Yung Nubia logo naman sa lowest right ay inilipat nila sa taas ng Red Magic branding sa may left side. Tinanggal na din yung text na Win More Games doon sa top left part. Tinanggal din yung cooling system na wordings sa may gilid ng fan. At mapapansin nyo na mas madami na ding butas yung vents ngayon. At overall guys, kung ako lang naman yung tatanungin, mas nagustuhan ko yung ginawa nilang subtle changes dito sa 9S Pro dahil mas mas naging formal, mas naging premium, mas naging professional at higit sa lahat, mas naging phone. Ang linis tingnan ngayon. Pero syempre sa mga susunod na Red Magic phones, expect natin na mas magiging maganda pa yung mga design na gagawin nila. Ngayon pagdating sa display guys, meron tayo ditong 6.8 inch na AMOLED display, 120Hz, yung refresh rate 1116 by 2480 yung resolution. 960Hz yung kanyang touch sampling rate, 400 naman yung kanyang PPI, protected pa rin ng Corning Gorilla Glass 5 at 1,600 nits pa rin yung peak brightness. So in short guys, yung display ng 9S Pro ay identical doon sa 9 Pro. At makikita nyo ngayon na kahit nakatapat tayo sa matinding sikat ng araw, malinaw na malinaw pa rin natin makikita yung buong display. At isa yun sa mga edge ng Red Magic phones dahil ang taas talaga ng peak brightness na inilalagay nila dito. Pagdating naman guys sa pag-stream ng mga TV series at movies sa Netflix, makikita ninyo yung Widevine Security Level, Level 1. Yung Max Playback Resolution naman, Full HD. Pero wala siyang support sa HDR content. Ngayon pagdating sa color modes, temperature, pwede nating ma-adjust yan dito. Ayan, colorful, standard, or soft na mga preset. Meron din tayo ditong slider para sa pagtimpla ng color temperature. Tapos pagdating sa kanyang refresh rate, nandito yan sa may screen refresh rate. Tap lang natin yan. Tapos makikita niyo na meron tayong apat na option. Auto, 60, 90 at 120Hz. Mamaya ibibigay ko sa inyo yung SOT na nakuha ko sa bawat isa sa mga option na to. Pero para sa akin, okay na yung auto kung gusto niyo na sobrang smooth ng display, ng performance nitong 9S Pro. Pero at the same time, may efficient pa rin siya sa battery. Kasi makikita ninyo, 120,
Pag di natin ginalaw, bababa agad to 60 Hz. Pag ginalaw natin, 120, bababa to 60 Hz. So, napakabilis bumaba na refresh rate kung hindi naman talaga kailangan ng display. So, again guys, para sa akin, kagaya pa rin dun sa 9 Pro, napakaganda pa rin ng display dito sa 9S Pro. So, saan talaga tayo makakita guys ng malaking improvement pagdating sa 9S Pro compared sa 9 Pro? Yan ay pagdating sa performance at battery consumption. Pag-usapan natin. So itong Red Magic 9S Pro ay naka Red Magic OS 9.5 na out of the box on top of Android 14. Snapdragon 8 Gen 3 pa rin yung ating chipset. 16GB LPDDR5X yung ating RAM. At 512GB UFS 4.0 yung ating storage. Okay, so una sa lahat guys, yung Snapdragon 8 Gen 3 na chipset na inilagay nila dito ay binigyan nila ng improvement. So una sa lahat, yung max clock speed or frequency ng kanyang chipset ay 3.4 GHz na. Yung GPU naman niya na Adreno 750 ay 1 GHz na yung frequency. Doon kasi sa Red Magic 9 Pro, 3.3 GHz yung max frequency ng kanyang CPU, 700 plus MHz naman yung frequency ng kanyang GPU. So, point lang yung dinagdag na frequency doon sa kanyang CPU, so hindi natin masyadong maramdaman yan. Pero ang laking bagay na 1 GHz na yung frequency ng kanyang GPU, Adreno 750. Pagkatapos, inoptimize pa ng Nubia itong 9S Pro para mas maging tipid siya sa battery consumption. At idagdag pa natin guys na in-upgrade din nila yung cooling system dito sa 9S Pro. ICE 13.5 na yung kanyang cooling system. So, meron tong new frost cooling gel at upgraded na built-in fan na 22,000 RPM na. So, plus 10% yan na speed. At para ipakita sa inyo guys na may improvement talaga yung performance ng 9S Pro compared sa 9 Pro, tingnan natin ang Antutu score, pati na rin yung thermals sa wildlife stress test. Okay, so ito guys, yung Antutu score na nakuha natin dito sa 9S Pro, 2,170,641. Doon sa 9 Pro, ang nakuha nating Antutu score doon ay mas mababa ng kaunti compare dito. Pero ito talaga guys, sumatindi dyan. Dito sa wildlife stress test result, makikita ninyo na nabawasan lang tayo ng 10% sa battery at nadagdagan lang tayo ng 16 degrees. Compared sa 9 Pro, 23% yung nabawas sa ating battery. Pagdating naman sa temperature, nadagdagan siya ng 29 degrees. So, ang laki guys ng in-improve ng battery consumption, thermals dito sa 9S Pro. Kaya ako nag-iisip ka kung may improvement pa talaga tayo makikita dito sa 9S Pro compared sa 9 Pro, yes, confirm. Meron talaga. Pero pagdating sa real life na performance niya sa gaming, halos wala naman tayo makikita na improvement or pagbabago kasi ganun pa rin. Kayang-kaya pa rin yung mabibigat na games sa ngayon. Pero bago ko ipakita sa inyo yung gaming test na ginawa ko, pakita ko muna sa inyo yung pangyayari kapag i-connect natin to sa monitor o yung casting. Okay, so ito guys yung wired casting. So nakakonect tayo ngayon gamit ang isang USB-C cable. Make sure nyo lang na yung gagamitin ninyong cable ay compatible sa video display. So kapag nakakonect na siya, naka-casting na siya or naka-cast dito sa monitor, yun ang makikita natin. At kung ano yung orientation natin dito sa phone, yun din yung magiging orientation niya sa monitor. So pag nilandscape natin yan, ganyan din yung magiging itsura dito sa monitor natin. Okay? May black bars tayo kasi yung monitor na ginagamit ko ay hindi 16:9 yung aspect ratio. Tapos meron kayong makikita guys na iba pang option sa pagcast dito sa Red Magic 9S Pro sa ating monitor. Hanapin nyo lang guys yung translucent na icon na to. Ayan. Ito. Pag tinap nyo yan, meron pa kayong magiging option sa pagcast. So halimbawa extended. Ayan, sabi please open in app. So, halimbawa, yan, Chrome, tapos extended. So, ang mangyayari, yung ating 9S Pro, magiging mouse or trackpad siya. Ayan. Kaya pag ginagawa, mayroon namang, ayan, merong instruction ko anong mga gestures yung pwede nating gawin. So, ang mangyayari niyan, yan, ang nakakast ay yung isang app lang. Tapos yung Red Magic
yung ating trackpad. Ang galing, di ba? Pwede nating i-landscape yan kung gusto natin. Ngayon, tingnan naman natin guys yung mangyayari kapag in-enable natin yung game space niya. So, trigger natin yun dito. Yan. So, merong message na lalabas. Pinutin lang natin yung I know. And again, magiging trackpad siya. Ito na yung magiging itsura. Pwede na tayo mamili ng game na gusto natin na naka-install sa ating Red Magic. So, pwede natin gawing controller guys yung ating Red Magic 9S Pro sa paglalaro sa ating monitor kapag nakakasta sa monitor natin. So, ang galing, diba? Meron na tayong instant na gaming console. So slimy! Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang camera system, same na same din sa 9 Pro. So, ito yung mga sample para magka-idea kayo. Okay, so ito yung sample 4K video recording dito sa Red Magic 8S Pro. So meron siyang stabilization up to 4K 60 FPS. Mawawala lang yung stabilization kapag switch natin yung resolution to 8K or 8K 30 frames per second. So makita ninyo na stable siya talaga. Naglalakad tayo ngayon, hindi ako masyadong maingat sa paglalakad, pero ayan, stable naman siya. Ay, na tayo dito. Ayan. Ano masasabi nyo guys sa kulay, sa overall video quality? Comment nyo lang dyan sa baba. Tutok tayo sa isang subject para mas ma-appreciate nyo ha. Init, sobrang init dito. Ayan. Okay, comment kayo dyan sa baba. Okay, so ito naman guys yung 4K or 1080p video recording dito sa selfie camera nitong Red Magic 6S Pro. So kapag okay yung lighting, maganda environment natin, ayan, nasa labas tayo, ganyan, ayan, no? Acceptable na yung quality. Pero pag indoor na, medyo maasiwa kayo sa quality kasi nga in-display yung camera nito, so may layer na tumatakip sa kanya dito sa display. Ayan. Pero pwede na rin kung kailangan nyo talagang mag-take ng selfie video, why not? Pero hindi ito yung strongest point nitong Red Magic 8S Pro. Matagal-tagal pa sigurong magiging maayos yung kanilang selfie camera dahil priority sa kanila yung pagiging immersive ng display, kaya talagang under display pa sa ngayon yung kanilang selfie camera. Ano masasabi nyo? Comment kayo sa baba. Okay, so puntahan natin ngayon yung kanyang battery performance. So yung actual na SOT na nakuha ko, papakita ko sa inyo ngayon. So recap lang, 6,500 mAh yung capacity natin at capable yan sa 80 watts na charging speed. Okay, so ito guys yung SOT na nakuha natin kapag naka-auto yung ating screen refresh rate, naka-off yung ating RGB, at naka-on naman yung ating fan. 11 hours and 30 minutes. So, not bad. Pwedeng-pwede na yan. Pero, syempre, hindi pa rin yan ganun ka-impressive, hindi pa rin ganun kataas. So, check natin kapag nilock lang natin siya or finix yung refresh rate niya to 120 Hz.
Ito naman guys, yung nakuha natin kapag nakalock tayo to 120Hz, 10 hours and 57 minutes. So medyo malaki-laki yung nabawas sa SOT. So hindi ko nire-recommend yung ganitong setting. Baba naman natin siya to 90Hz. Ito naman guys, yung nakuha natin, 10 hours and 52 minutes. Mas nabawasan pa. And again, hindi ko nire-recommend na i-fix natin to 90Hz yung kanyang refresh rate. Ito naman yung pinakamalaking SOT na nakuha natin so far kapag naka 60Hz yung ating refresh rate. 13 hours and 36 minutes. So mamimili lang tayo guys kung sobrang smooth pero efficient pa rin sa battery consumption. Doon tayo sa auto, 11 hours and 30 minutes. Pero kung gusto nating sobrang tipid talaga ng battery consumption at hindi importante sa atin yung smoothness ng pag-scroll at ng mismong game, dito tayo sa 60Hz, 13 hours and 36 minutes yung nakuha natin. Ngayon pagdating naman sa charging guys, 12 to 100%, 40 minutes ko lang na fully charge itong phone na to. So para sa akin guys, may kailangan pang gawin yung Nubia pagdating sa battery consumption ng kanilang mga Red Magic phones. Yes, palagi nag-i-improve sa bawat release nila, pero wala pa rin sila doon sa talagang may impress tayo ng sobra. Sana sa mga darating na alteration nila, umabot na ng 15 hours man lang yung SOT na makukuha natin kapag naka-auto na refresh rate tayo. Okay, so overall guys, masasabi ko na sulit yung phone na to para sa 49,999 pesos. Lahat mabilis at kumanda rin yung thermals, yung performance niya at battery consumption overall. Pero if ever na nakabili ka na ng Red Magic 9 Pro, huwag ka nang mag-alala na bilhin to kasi hindi mo mararamdaman ng malaki yung difference or improvement. Meron, pero hindi sulit para mag-upgrade ka dito. Hintayin mo yun na lang yung susunod. Pero kung naka Red Magic 8 ka pababa, yan, pwede ka na mag-upgrade dito. Mafe-feel mo talaga yung malaking improvement. At para dun sa mga naghahanap ng gaming phone na napaka-stable, madami kang magagawa. Pwede mong isaksak sa monitor mo para magkaroon ka ng console at marami pang iba. Red Magic 9S Pro yung pwede mo i-consider. So, nandiyan na yung link sa description box sa baba kung gusto nyo itong bilhin. Maraming salamat guys sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.